Alam nating lahat na pari ng simbahang Katoliko o di kaya ay pastor ng iba't ibang denominasyon ng paniniwala ang nag-o-officiate o nagsosolemnize ng kasal o pag-iisang dibdib ng mga taong nagmamahalan. Pero, alam mo rin bang ang mayor o pinuno ng inyong lugar ay pwede niya kayong ikasal? Pwede rin kayong ikasal ng piloto ng eroplano o kapitan ng barko kung saan kayo ay nakasakay. Kung ikaw ay isang opisyal ng armed forces at isang military commander, alam mo bang pwede mong gampanan ang papel na ito bilang isang marriage solemnizing officer? Panoorin ang bidyong ito. Bilang isang opisyal at military commander ng armed forces, ikaw ay may kapangyarihan ayon na rin sa ating batas dito sa Pilipinas na manguna o mag-officiate, mag-solemnize ng kasal at pag-iisang dibdib ng mga nagmamahalan. Ano-ano ang mga kwalifikasyon ng isang commander sa pagganap bilang marriage solemnizer? Unang-una, ang commander dapat ay isang commissioned officer. Ibig sabihin, siya ay may ranggong lieutenant sa Army, sa Police, o sa Air Force. O di kaya ay ensign kung ang opisyal man ay nasa Navy o Coast Guard. Pangalawa, siya dapat ay isang kasalukuyang commander ng isang unit. Ano-ano naman ang mga katangian o circumstances para maganap at legal ang pag-iisang dibdib? The marriage ceremony itself na pinangungunahan ng isang opisyal ng armed forces o ng isang military commander. Una, ang pag-iisang dibdib ay dapat marriage in articulo mortis. Ibig sabihin, isa o ang dalawa mang ikakasal ay nasa punto na malapit na siya o silang kunin ng ating may kapal. Naghihingalo kumbaga at malapit na ang katapusan. Pangalawa, wala ang presensya ng isang military chaplain. Kung nandyan man ang chaplain, siya na ang magkasal. Pangatlo, ang pag-iisang dibdib ay gaganapin sa loob ng tinatawag na zone of operation. At ang pang-apat na katangian ay ang pag-iisang dibdib ay dapat nasa kasagsagan ng operasyon. Sino-sino ang mga contracting parties na pwedeng ikasal ng isang military commander? Una, ang mga sundalong miyembro ng armed forces. Sila man ay nasa kanyang direktang pamumuno o hindi. Pangalawa, pwede rin ang mga sibilyan. Basta nasa sitwasyon o sirkumstansya tulad ng mga nabanggit sa unahan. Nabanggit natin ang mga sitwasyon o prevailing situation at maaaring natanong mo kung ano ang ibig sabihin ng within the zone of military operation. Ang sitwasyong ito ay nagpapahiwatig
ng malawakang kaganapan sa isang lugar o widespread military activity in the area. Pwedeng ang mga kaganapang ito ay isa sa mga sumusunod. Combat operations ng mga sundalo. Combat operations o combat maneuvers ng mga sundalo. Mga police action sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin at pagpapairal ng batas. Ano pa? Mga declared o undeclared wars. For the record, ang isang malakihang giyera kasi can only be declared by the Congress. Civil wars o malakihan at tuloy-tuloy na giyera ng mga organisadong grupo sa loob ng isang bansa. Rebellion, ang bayolente at lantarang pagsasalungat sa ating gobyerno at mga kahalintulad na sitwasyon.